Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Mga kabarangay, stop na muna ang lahat ng ginagawa dahil magsisimula na ulit ang mainit na talakayan dito sa paborito niyong programa. Dahil dito pag may issue, wag na ang palakin, ating harapin face to face. Ako ang inyong lingkod, ang nag-iisang Alex Calleja. Wala namang kapantay energy natin mga sausawera dito sa studio. Walang makakapantay sa tapang na magmaring referee na sina Maripe 1 at Maripe 2. Wala rin papantay sa galing sa pag-aalaga ng ating medical personnel from Medic 1. At syempre, walang papantay sa pagbibigay ng words of wisdom ni na the beautiful Attorney Lorna Capunan. The debonair Dr. Law Brother June Banag. And the luscious Dr. Camille Garcia. Sila ang ating wonderful trio. Tagapayo! Heto na ang walang kapantay, ang kagandahan. Ang Queen Mother is Mama Rifek, Mama Carla Estrada. Yes, yes, yes! Good morning to you, Tagapayo! Good morning! Wow! Sino ka dyan ngayon? Linda Blair. Linda Blair sa pelikulang Exorcist. Okay, eto na ang problema ng isang senior citizen at ang kasamahan niya sa pagbabasura. Paano ba naman daw, siya na nga itong nakakatanda, siya pa ang inuutusan ng mas mga bata sa kanya. Ayan, si Tatay tuloy ay hindi makapagpigil. At ang kanyang sigaw, wag kang palautos, hindi ka boss. Ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face. O Edgar, kapal ang mukha mo. Lang nagasyon mo sa akin sa aming pinaasa. Ang kapal ang mukha mo. May edad na ako. Bakit mo ginagawa sa akin? Pinahihirapan mo ako. Magharap lang tayo sa face to face. Ngayon na. Kasama natin sa studio ngayon si Mang Danilo. Ano ba ang mga inuutos sa iyo, Mang Danilo, ng mga kasamahan mo? Kasi po ma'am, muna pinagbibigyan ko po siya. Nung katagalan ako nang lagi nagtatapon ng basura, ay malayo pa po hahakutan ko. Tabing dagat pa po. Malayo pa po kasi cycle lang po ang gamit ko. Kaya ako minsan nahihirapan na rin magakot. Okay, gaano na kayo katagal dito sa pamamasura? Ano na po, bali 3 buwan na po. 3 buwan pa lang kayong pumasok. Etong mga kasamahan nyo, matagal na po sila Hindi po. dyan? Ano lang po yan, bago lang po yan, mga yan. Bago lang din Kaya lang sila. po. Bakit ikaw yung ginagawang utusan? Kaya lang po ma'am, pag nalalasing, hindi na makapag-out ako ang papatawag. Ngayon, Kasi nagiinuman. ako po lagi sinisindak. Pagka inuutusan ka ba, Mang Danilo, may inaabot naman sa'yo, Wala parang naman extra? po. Wala. Kasi po, natatakot po ako. May mga kamag-anakan yan, baka magtumbong sa kamag-anak kahit ano-ano. May patulan po ako. Pagtulungan ako. Ano ba yung mga trabahante na yun? Sasapatusin Kasi malayo ko po yung ang mga hakot yun. lang ko eh. Okay. Ano ba ang tawag sa samahan ninyo na mga grupo ba ito? Utility po ma'am. Utility kayo? Opo. May head kayo? Ano po, kanya-kanyang lugar po kami, kanya-kanyang rota po. Kung hindi na nila lugar, bakit inuutos pa sa'yo kung di mo na inuutos lugar? po ka sa amin kasi po namamawa ang basura. Kaya ginagawa ko lang para may malasakit naman sa bayan. Kaya ginagawa ko po yun. Kaya siyempre, kahit galit na lang ako, magmamalasakit pa rin ako sa barangay para alang-alang sa kagaganda ng barangay.
Tawagin natin ang pinsan muna ha, ni Edmar na nagsasabing hindi pala utos si Edmar. Jean, pasok. Ate Jean, ang inirereklamo kasi ang iyong pinsan na si Edmar na palautos daw dito sa bisita nating kay Mang Danilo. Anong masasabi mo? Totoo ba yan o hindi? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Harapin mo, face to face! Ang tanong ko sa'yo kanina, Jean, madalas daw kasing mag-utos ang pinsan mo kahit hindi na dapat trabaho ni Mang Danilo. Totoo ba ito? Hindi po, ma'am. Bakit? Paano mo nasabi? Kasi po, ma'am, ang pagkaalam ko po, yung pinsan ko po, nagtatapon po yan sa tamang oras po, ma'am. Ginagawa niya po, ang trabaho niya doon po sa barangay na yun po. Etong matanda na po, pero walang galang na po, pasensya na po, hindi ginagawa ng pinsan ko yun. Dahil po, matanda na po kayo para kayo utusan ng pinsan ko. Kaya mas okay na lang po sana, magpagalang po kayo, wag niyong bibintangan yung pinsan ko kasi ginagawa yan. Aga tanghali po, tumatapon yan kung kailangan. Okay. Jean, kasama ka ba sa trabaho? Nandoon ka rin? Ma'am, dati po kasi yung dating Hindi, nandun ka ba ngayon dun sa trabaho? Hindi po, minsan kasi, alam ko po kasi yung trabaho niya, ma'am. Kasi dati po, may dating kapitan po dyan, ma'am. Nagkuhan din po ako, nagtrabaho din po ako dyan ng 1 buwan po sa barangay na yan. So bago-bago lang, no? Ngayon 3 buwan lang. Ano masasabi mo, Mang Danilo, na sinasabi ni Jean na sumisip-sip lang daw kayo sa barangay? Hindi po, ma'am. Tanong ko po sa'yo, araw-araw mo ba nakikita na ginagawa ng pinsan mo? Ha? Hindi mo nakikita. Dahil wala ka. Alam ko po yan. Wala ka eh. Alam ko po yan, Tay. Alam mo bakit? Dati nagtatrabaho din yung nanay ng pinsan ko. Diyan tumanda ang nanay niya, diyan sa barangay na yan. Bata pa yan sila, nasa barangay na yung nanay niya. Okay. Dahil si Mang Danilo daw ay nauutusan. Ngayon, ang tanong sa iyo, nandudun ka ba araw-araw para makita mo ang mga bagay na ito? Kapitbahay lang po kami ng pinsan ko, ma'am. Ano? Kapitbahay lang po. Okay. Alam ko po, bawat alis niya ang maga pa yan po, nag-aakulikta po ng basura yan. Okay, pero sa tingin mo pag saan oras ng may tapo po, manggagaling? tinatapon niya po ang basura niya sa Okay. tamang basurahan. Okay, hindi kasi ang tanong dito sa trabaho niya eh. Ang pinag-uusapan natin dito, yung palautos siya na si Mang Danilo ay nagrereklamo. Bakit sa tingin mo makakarating dito sa face-to-face kung ito ay walang katotohanan? May idea ka, Jean? Yun ang hindi ko alam kung anong ibig niya sabihin. Ba't niya pagbibintangan yung pinsan ko ng ganon? At bakit? Kung bakit mag-uutusan ka ng pinsan ko, may sarili kang pag-iisip. Di ba? Matanda ka na. Ito, tanong ko sa'yo, mama. Okay, bigyan natin ng chance si Mang Danilo. At totoo ang sinasabi ni Jean ay matanda ka na, dapat may sarili kang pag-iisip. Ba't ka nga ba daw Alam mo, nagpapautos? dalawa lang kami ang nagtatapon. Sino pa dapat magbigayan para magtapon ng basura? Diba? Magtulungan dapat eh. Magtulungan. Walang nangyayari. Pagbigyan mo nung una, bandang ulo, ikaw na mag-isa. Paano mangyayari yun? Paano Sige nga. yan? Di ba may linya-linya din kayo, di ba? Dapat yung ginagawa niya, dapat, ba't hindi ko naman nakikita yung pinsan ko, inuutusan ka. Kasi bilang utility, obligasyon ng isang kapong utility ang tumulong. Mali. Ibig sabihin, hindi ka inuutusan ng pinsan ko kung saan kang tumulong sa Yes, kanya. ano yun, Jean? Ulitin mo, Jean, hindi ka narinig. Ang ibig sabihin, di ba, gusto mo, ang kapwa tumulong. Bukal sa loob mo yan, kaya huwag mo sabihin ng pinsan ko na inuutusan ka. Eto, tanong. Gusto mo ba ang lugar natin mamaho? Di ba Ginagawa hindi? niya yung trabaho niya. Kaya nga Gawin mo yung ginagawa trabaho mo. ko lahat para Pare-pareho bilang- kayo trabaho dapat, walang utusan sa inyo. Bilang walang utility, silban. Bakit? Ano gusto mo mangyayari bilang doon? utility, ginagawa niya ang Lapad ka tungkulin ba niya ng papel doon sa kapitan bilang na yun? utility. Dahil Para alam ikaw ko, laging tingnan ng kapitan? hindi mo kasi alam. Wala Alam ko kang naman alam. kasi. Alam ko kasi. Kaya pagtatanggol mo, Pinsan ko. Wala Okay. kang alam eh. Jean, tanong, madalas nga daw bang uminom si Edmar imbes na magtrabaho? Ma'am, nandyan po yung pag-iinom. Pero, pag tapos na po yung trabaho niya. Kasi minsan po, mabarkada po yung pinsan ko.
Nandyan po tayo. Alam mo, walang problema yung mga pag-inom-inom kung talagang tapos yung trabaho. Kaya lang, ang nandito tayo ngayon, kasi inirereklamo nga siyang palautos. Hindi ginagawa yung trabaho. Yan yung ating pag-uusapan ngayon at aayusin natin yan mamaya. Kasi kung walang problema, walang magrereklamo. Tama? Opo. Kuya Alex, kunin mo muna ang mga pulsohan ng mga sausawero at sausawera. Dahil... Sausawa na! Maraming salamat, Mama Carla. Mga sausawera, papayag ka bang utus-utusan ng kasamaan mo sa trabaho kahit hindi mo siya boss? Eh, syempre hindi. Sino ba siya? B, okay lang, utus-utusan pero hindi araw-araw. C, oo, baka ka-close niya yung boss eh. Yan, boto na. Papayag ka bang utus-utusan ng kasamaan mo sa trabaho kahit hindi ka niya boss? Ay, yan ha, kahit hindi mo siya boss, yun. Ewan ko nakigets ko itong sitwasyon na to. Nagets ko talaga yung sitwasyon na to. Pinapahinggan ko pa ng konti. Okay. Ayan, ang nanalo po ay 60%. Siyempre hindi. Sino ba siya? Sabi ng mga kasausawa natin, hindi sila mapayag. Bakit? Sino ba siya? O, di ba? Lalo na pagka-level lang naman sila. Yan po ang nanalo sa sausawaan. Mama Carla, back to you. Maraming salamat, Kuya Alex. Siya naman ang kaibigan ni Danilo na nagsasabing palautos talaga tong si Edmar. Enrico, pasok. Enrico, ikaw ba ay buhay na saksi raw na talagang palautos si Opo, ma'am. Edmar? Opo. Opo, ang sagot ni Danilo. Malalaman natin ang iba pang kwento sa pagbabalik ng... Face to face. Harapin mo, face to face. Andito si Jean Danilo ay Enrico, na kailangan niyang marinig ang sinasabi mo. Since wala naman siya doon araw-araw. Siyempre siguro naririnig lang ni Jean yung sinasabi lang ng pinsan niya sa kanya. So dito, magkakarinigan tayo, no? Ano ang alam mong katotohanan? Ano ba ang toka? Ano bang oras ng trabaho hanggang mula anong oras sa umaga hanggang sa hapon? Ma'am, sa gabi lang sila nag-aakot eh. Gabi ang hakot ng basura gabi sa ang barangay na yan. Opo, labas. Ang labas po kasi ng basura namin is mga 6 pa 6 PM po hanggang mga 8 or 10 po. Okay, so dalawa sila ni Mang Danilo lang doon sa barangay na yon. Opo, ma'am. O ano nangyayari? Bakit nasasabi niyong palautos siya? Ma'am, kasi nakikita ko siya lang, nakikita ko naghahakot lagi eh. Minsan po, wala si Edmar. Siya lang nakikita ko na naglalabas ng basura eh. Gaano kadalas ito kung sa 3 buwan pa lang? 3 buwan pa lang ba, Mang Danilo? Ma'am, gabi-gabi sila naglalabas ng basura eh. Gabi-gabi ba dapat yan? Opo, ma'am. Hindi po kasi nag-stay ng basura sa ano eh. Okay, so eto daw si Edmar ay may grupo. May grupo. Na natatakot kayo sa grupo? Anong grupo Mga niya? kaibigan po, pag sa inuman nila, syempre yung mga May tropa. grupo sa inuman. Tropa. O so natatakot kayo. Bakit? Syempre ma'am, pag ginita kami, pag duma kami sa lugar nila, mahirap po na pagdaan namin doon, kami naman na pagbalingan ng ano. Dahil sisitahin niya kayo. Pag inanon namin sila, pag hindi... Pero nasabi mo ba tong problema mo na to, Mang Danilo, kay Edmar? Sinabi mo? Sinabi ko na po yan. Ano sabi niya? Wala po, tumatawa lang po siya. Tumatawa lang po siya. Pero ano bang kailangan? Sino ang kailangan nyo kausapin? I think kailangan nyo nang kausapin ang barangay. Magpalit ka ng partner sa lugar na yon. Kaya nga po, naghahanap po kami ngayon ng partner para makakuha ng bago at mapalitan. Wala pa po kami makuha. Naghahanap po talaga po kami, ma'am. Kausapin muna natin si Dr. Camille Garcia. Bakit nga ba may mga empleyado na feeling boss? Thank you, Mama Carls. May mga pagkakataon na karaniwan itong nangyayari kahit sa opisina, kahit sabihin nyo sa mga kasambahay, yung mga mismo mga pare-parehas na kasambahay. Kumisan, sasabihin nila, mas senior ako, mas matagal na ako dito sa trabaho. Kaya,
dapat sumunod kayo sa akin. At kung minsan umaabot sa punto na mas magaling pa sila dun sa amo, meron din naman pagkakataon na yung iba sasabihin, mas bata ako, kaya mas marami akong alam, mas marami akong napag-aralan. Yung mga ganon. Ang hirap kasi ito yung tinatawag nating nagkakaroon ng sense of entitlement. Alam niyo, pagdating sa ganyang pagkakataon, kung pare-parehas lang naman kayo na nagiging trabaho, iisa lang ang dapat natin gawin, pag-igihin natin ng trabaho. Bakit? Kasi pare-parehas tayong mapupulaan pag mali yung nangyayari at pag sinabi natin na, ba't hindi na ayos yan? Kayong dalawa yung naka-assign dyan. Kaya yung isa gumagawa ng paraan para maging maayos. Ang nakakalimutan ng iba, pag sinabi natin na tumutulong pero ang sinasabi nyo, hindi, pumapapil ka lang. Ang hirap yung mga gumagawa ng mga istorya para lang pagtakpan yung mga maling ginagawa nila. Sana maintindihan nyo pagdating sa ganyan, iba yung kusang loob na tumutulong, iba yung nagpapasikat lang para makita na kunyari magaling sila. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille Garcia. Narito na ang kasamahan ni Danilo na palautos daw. Edmar, pasok. Edmar, diretsahang tanong. Totoo ba na pinapasa mo daw lahat kay Mang Danilo ang dapat ay trabaho mo? Ma'am, isang beses lang po nangyari yun, ma'am, kasi may emergency po kasi yung anak ko po kasi nagkaroon po ng sakit. Kaya po na pag-utusan ko lang siya na siya munang kukuha ng basura po ron. Pero hindi Isang po... beses pa lang. Opo. Ang paliwanag ni Edmar ay isang beses lang naman. Babalikan kita mamaya sa pagbabalik ng... Face to face! Harapin mo, face to face. Edmar, kung isang beses lang nangyari, kayo ba ay nagkausap pagkatapos nun? Naipaliwanag mo ba kay Mang Danilo? Hindi nga po kasi busy po kasi ako sa yung ginagawa ko po eh. Pero kayo lang dalawa talaga dito nakatoka sa barangay na to. Opo, ma'am. Ikaw, may driver? Wala po, karton lang po. Yung sa akin po, kariton. sa kanya po, sidecar. Sidecar. So, tinutulak nyo. Ang sinasabi kasi gabi, ang pangunguha nyo ng basura. Tapos, pag umiinom ka na raw, ay siya na lang daw mag-isa. Totoo ba ito? Hindi naman po, ma'am. Tinatapos ko po bago po ako mag-inom. Nagtatrabaho muna po ako bago mag-inom po. Oh, wala kasi tayong issue sa pag-inom eh. Kasi ngayon, nabalitaan mo ba na kukuha na ng bago na itutoka sa barangay na yun? Mamaya na hindi ko po okay lang po sa akin yun. Okay lang po sa akin yun. Kahit matanggal pa ako sa trabaho. Kasi pag-uusapan natin, meron bang sino ang nagdidesisyon sa lugar? Mamaya malalaman natin kay na Attorney Lorna Kapunan, Ang barangay ba dapat ang nagdidesisyon kung sino ang talagang kumukuha ng basura sa isang lugar? Ano po yun, Mang Danilo? Yung bilang kapalit man, pinagpaalam ko na kay Kap yan na para kumuha kami ng kapalit. Para hindi ako mahirapan. Kasi sa layo na hinakot ko, ma'am, kailangan ko kumuha ng tao. Kaya sabi ko ni Kap, bahala ka. Piliin mo lang maayos na tao, kunin mo. So, siguro dahil bago ka lang, o mas matagal ka na ba dyan sa lugar? Matagal-tagal na rin po ako dyan. Meron na po 30 years na ako dyan sa lugar na yan. Kaya lang, nasa Maliksi lugar po ako. Diyan lang po ako nagpupunta sa lugar na yan kasi dati ako nangangalakal po. Kayo ba ay nakapag-usap na ni Kuya Edmar tungkol doon sa problema niya na kayo ang laging gumagawa? Kasi Edmar, naintindihan mo ba matanda yung kapartner mo? Opo, ma'am. 'Di ba? Kasi tayo ng bata-bata pa, umaalma tayo pagka... I think team is a team. Walang team, kahit sa basketball, na ikaw lang yung may hawak ng bola, ikaw magsushoot, ikaw magdribble, ikaw papasa mag-isa. 'Di ba? Dapat team. Baka doon kayo hindi nagkakaintindihan. Kasi hindi naman yata kayo nag-uusap. Pero nasabihan mo na siya. Hindi naman kami nag-uusap po niya, kami wala po siya eh. Pag pumunta pa ako sa dagat, wala po siya. May pinuntahan daw. Paano ko mapupuntahan siya at makakausap, wala siya doon sa lugar na yun.
Yes, Kuya Alex. Mama Carla, paano ba ang swelduhan dyan, Mang Danilo? Ano bang swelduhan nyo? Ang gobyerno, kasama sa ano yan, no? Barangay yan, di ba? Gobyerno. Anong swelduhan dyan? Lingguhan? Ano lang po, tingin katap 25. 25. Tapos yan ay base sa, hindi yan base sa mga bilang ng basura, basta base sa pagpapasok yan. Naka-fix. Naka-fix, kahit ano pang trabaho mong marami, tapos kahit konti trabaho niya, pareho pa rin nasisweldoin nyo. Para Hindi yan sa quota sa mga Ang maraming. sahod lang po, ma'am, 3,000 lang. Pero ang trabaho ko, all around. Okay. All around ako. Ayun ang gusto ko tanongin, mamaya kasi pag may quota yan, masisipag ka, di ba? Mas maraming sweldo. Kung naka-fix, kahit dalawa lang basura mong hakutin, ganun din. Ganun, ayun ang sinasabi. Pero yan ba ay tinitignan kung naghakot ka ng gabi na yan? Opo ma'am, ano po yan, po yan sa DTR. Naka-report kayo. Okay. DTR po. So, 'di ba, kung sige, tignan natin mamaya ha. Hintayin natin makapagsalita ang trio tagapayo kasi ako para sa akin, pagka may trabaho tayong ganyan, walang problema. Pag nakita natin na masipag naman, okay sana. Pero sana yung sinipag ni Edmar habang nagtatrabaho siya, makita rin, hindi yung isa lang na pagkakamali. Pero hindi ako sure kung ano sa tingin, ilang beses na pagkakamali, 'di ba? Minsan kasi nakikita natin sa daming magagandang ginawa, may isa lang palpak, doon mo na husgahan agad, 'di ba? Pero ang tanong Edmar, baka hindi lang daw isang beses. 'Di ba? Baka kaya nagrereklamo na 'yung matanda. Ano sa tingin mo? Kasi may mga tropa ka daw natatakot sila sa iyo. 'Yung mga kainuman mo, baka daw sila pag-initan pag ikaw daw ay kanilang sinita. Ma'am, wala naman dapat silang ikatakot kasi inuman lang naman yun. Wala naman silang ano yun. Tsaka si tatay, ginagalang namin yan bilang tatay kasi matanda na nga. Tsaka wala siyang dapat ikatakot. Mama Carla, yung, alam natin, walang problema sa inom after, no? Pero yung hangover, yung kinabukasan, kulang sa tulog, ano yun? Naranasan mo ba yan, Mar, pag nasobrahan? Kasi pagka ako nasobrahan, kinabukasan, damay din yung katawan ko, di ba, Mama Carla? Yung pag-inom, okay lang pagka, ano? Ano ba, kumusta ba pag-inom mo, kinabukasan? Oo naman po, nakapagtrabaho naman po, nakapag-out. Kuya Alex, ano naman ang masasabi ng iyong mga sausawero at sausawera? Dahil Sausawa na! Yan, sausawa na! Nako, kita nyo naman ang buhay, no? Napakasimpleng bagay, pero may mga komplikasyon din. Mga kasausawan, eto na ang ating tanong. Paano ang tamang pagtrato sa mga kasamaan mo sa trabaho? A. Maipagkaibigan ako para pag may kailangan ako, madaling makiusap. B. Dedma, nagtrabaho ako para kumita, hindi maipagkaibigan. O C. Makikipagkaibigan pero pag oras ng trabaho, trabaho lang. Boto na! Yan. Ito ang ating... ang hirap kasi dahil ang daming naghahanap ng trabaho. Yan, tama. Yan, oh. 94% maipagkaibigan ako pero pag oras ng trabaho, trabaho lang. Yan ang maraming sagot sa ating sausawan ngayon. Sino gusto magpaliwanag ng kanyang sagot? Ayun, si ano, tumaas. Ito mga gusto ko, mga bigotilyo. Dito ka. Ano pangalan mo? RG po. RG, ilan taon ka na? 20 po. 20? Uy, nakakatakot. Ano, Pinky? Hindi, loko lang, Pinky. Okay, RG, ano bang sinagot mo sa tanong natin na paano ang tamang pakikisama sa mga... Ikaw ba nagtatrabaho na? Hindi pa po. Ay, Ano? nagtatalent. Nagtatalent. O, yun. Ito, paano ang tamang pakikisama sa mga kasamaan mo sa trabaho? Anong sagot mo doon? Ano po, makikipagkaibigan pero pag trabaho po, trabaho lang. Yan, tama naman. O, bakit? Paliwanag mo para maganda. Kasi po, trabaho po yun, dapat po doon po tayo nakafocus, hindi po yung makipagmarites, ganun po. Ayun po. Tama naman, yan. Pag trabaho, trabaho lang raw. Pero pwede naman maipagkaibigan sa trabaho, Mama Carla. Pero pag work na, di ba? Professionalism ang tawag doon. Tama yun. Ha? Diba? Back Basta to you. after work. Thank you, Kuya Alex. Back to you, Mama Carla. Okay. Maraming salamat, Kuya Alex. Ngayon naman, maririnig natin ang ating trio tagapayo sa pagbabalik ng... Face to face! Harapin mo, face to face. Kausapin na natin ang ating trio tagapayo sa pangunguna ni Attorney Lorna Kapunan.
Thank you, Mama Carl. No? Meron palang bully miski na ganitong edad. Parang Sir Danilo, Tati Danilo. Parang gusto niyong tumulong pero nabubuli rin kayo. Wag naman sana. Umpisahan ko lang na ang hirap maghanap ng trabaho ngayon. So dapat, pag may trabaho tayo, mahal natin ang trabaho. Yung pagkukolekta po ng basura, marangal na trabaho yan. So maganda yung nakikita natin na meron po kayong dedication sa trabaho ninyo. At ngayon, ang mga bata ngayon at personal experience ko sa mga opisina, sa mga law offices, ganun, no? Wala na yung tinatawag na malasakit. Lalong-lalo na ngayon, pag pagod na sila, aalis na sila, travel na sila, o pupunta ng ibang trabaho, wala na yung kagaya ninyo na miski na may edad na kayo, mahal nyo po ang trabaho nyo at ginagalang mo ang co-worker mo kasi may teamwork yan. So, ito naman si Jean. Alam naman natin na kamag-anak mo yan at alam mo na masipag siya, pero wala ka naman doon. Hindi mo nakikita. Hindi ka eyewitness compared to Enrico, no? Sa korte, pag tinitignan natin, sanang ebidensya, mas mabigat po ang nakakakita talaga kesa yung haka-haka lang. Si Edmar naman, umamin ka, nagawa mo rin yan ng isang beses, no? Pero sa pag-aamin na yan, siguro guilty ka, sabi mo, okay lang na matanggal ka sa trabaho. Kung hindi mo lang gusto yung trabaho mo, siguro mas maayos para sa barangay at para sa serbisyo sa barangay, kusang loob ka na mag-resign. Ha? Para hindi na mahirapan si Tay Danilo na maghanap ng kasama. Yun lang po. I-emphasize ko lang na sana bumalik sa ating lahat, lalo na sa kabataan natin, ang tinatawag na malasakit. Malasakit sa iba at malasakit sa trabaho mo. Salamat po. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Ngayon naman, mapapakinggan natin si Dr. Love, Brother June Banaag. Salamat, Mama Carla. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nung bata-bata kami, ganyan lang. Inuutakan namin yung employer namin. Yan. Nung mga bata-bata. Mang Danilo, ilang taon na po kayo? 61. Okay. Bata pa rin naman. Pero sa edad na 61, nagsisimula na po nakakaramdam ng pananakit ng kasukasuan, humihingal ng konti pag naglalakad. I can relate to you, Mang Danilo. Ako po ay 73 anyos na. Now, ang mahalaga dito ay mag-iwan ng aral sa mga nanonood sa atin at sa bawat isa sa atin dito na pahalagahan po natin ang trabaho, no? Hindi po pwede na uutakan natin yung kasama natin. Guilty po ako dyan nung araw sa trabaho namin. Utakan, ganon. Imbis na, lalo kung medyo superior ako ng konti dahil matangkad ako, akala nila mas matalino ako, no? Inuutakan ko sila. Ayusin mo na yan. Ganon. Dinadaan ko sa ganong mga estilo. Pero habang nagkakaedad ka, nare-realize mo yung dapat na ikilos mo bilang isang professional. At kung may hanap buhay po tayo, kapatid, pagyamanin po natin. Napakaraming walang hanap buhay ngayon na talagang gagawin lahat ng paraan para kumita ng pera. Hindi ko idinidiin si Edmar dito dahil hindi ko naman nakita yan, no? Kaya lang, Edmar, this is a reminder to us, no? Na walang permanente sa trabaho sa atin, lalo na sa gobyerno. Be it barangay or city hall, wala pong permanente. Itong problemang ito, dapat po kasi sa inyong dalawa, wala lang dapat na foreman o leader. Kasi
Dalawa lang kayo, mga matured na kayo, alam niyo na, responsable na kayo, di ba? Ay, hindi na kailangan ng supervisor para sa inyo. Pero kung ganyang meron ng problema, dapat pumasok na ang barangay at i-address na ang problemang ito nang hindi na po tumagal. Isang bagay lang pong iwanan ko, just to keep it short. Ito pong trabaho namin dito, kaming tatlo rito, pwede ho kami mag-away-away. Pero pag yun ang mangyayari, kasi hindi ho namin pinipigilan yung opinion namin. Si attorney, meron siyang opinion sa legal, ako naman sa moral, minsan nagbabanggaan. Pero ang sa amin pong tatlo, we always wake up in the morning excited na makita muli yung mga katrabaho namin dito. And it becomes parang naglalaro na lang po kami kasi masaya kami dito. One big happy family. Sana po sa trabaho nyo, ganun din ang mangyari. That when you see your katrabaho, excited kayo in the morning na makita mo siya. Makita mo si Mama Carla, si Alex, sina Doktora. Excited ka na, this is another day, pero magiging productive kasi masaya kayo. Salamat po. Maraming salamat, Dr. Love. Ano, no? Yes. Hindi kasi, ang sinasabi ni Dr. Love, pag masaya ka sa trabaho mo, gusto mo yung ginagawa mo, talaga magre-rehistro yun. Diba? Mas sisipagan mo, mas excited kang pumasok. Kasi kanya-kanya naman tayong task sa buhay. Diba? Kami, wag nyo kaming tingnan na host kami, mga artista kami. Ang dami rin naming bit-bit, pagod din kami araw-araw. Kanya-kanya tayong trabaho. Okay. Ako nga, pogi pa eh. Ang hirap sige kaya na. ng dalin nun. Sige na. Kung alam Okay, nila. maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman, babalikan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Sa trabaho, palaging merong sinasabi na character reference. And usually, pag yung ganyan, tinatanong yung mga dating pinagtrabahuhan or yung merong magsasabi o nagpapatunay anong klase ang pagkatao mo. At isa dito, alam nyo, ang unang talagang pinapakita dito, hindi naman yung sinasabing magaling ba yan, marunong ba yan? Hindi. Ang tinatanong, paano siya, yung behavior niya, ano ba yung attitude niyan sa trabaho? Hindi yung kasipagan, magaling ba yan makisama? Responsable ba yung tao? At higit sa lahat, ang palaging tinatanong, may nakaaway na ba yan? Nagkaroon na ba yan ng problema sa mga kapwa niya katrabaho? So dun pa lang, makikita nyo na importante sa mga sa mga employers yung kung anong klase yung behavior, yung pagkatao ng isang nag-i-empleyo kaysa dun sa sinasabing karunungan. Kasi napakalaki at napakahalaga yung pag-uugali ng isang tao pagdating sa pagtatrabaho. Dahil mas pinapahalagahan natin yon. So sana maintindihan nyo na importante yon. At the same time, siguro gawan natin ng paraan, Edmar, na hindi kasipagan dito ang pinag-uusapan natin, kundi ang mabuting ugali para magkaroon ka ng maraming kasama at tutulong sa trabaho. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille Garcia. Ngayon ay narinig natin ang ating trio tagapayo. Pakinggan naman natin ang masasabi ng ating mga bisita. Unahin natin si Edmar. Edmar, anong gusto mong sabihin? May gusto ka bang sabihin kay Tatay Danilo? Tay, pasensya na kung isang beses na utusan kita. Ako na humingi ng pasensya sa'yo. Sana naman, Edmar, pumunta ka sa bahay. Taka lang, Tatay Danilo, ha? Ano pa, Edmar? May mga gusto ka pa bang sabihin? Kasi may tatay ka ba? Nandiyan pa ang tatay mo, no? O, sige. Alam mo, Edmar, tsaka dito sa mga, kay Enrico, tsaka kay Danilo, kay Tatay Danilo, no? Maraming naghahanap ng trabaho, Pahalagahan natin kung anong trabaho meron tayo. Kung hindi mo na type dyan, hanap ka ng kung saan ka masaya. Dahil si Tatay Danilo, naiintindihan ko 30 years nang nangangalakal. Naging masaya ka ba sa trabaho mong yan, Tatay Opo, Danilo? ma'am. Yan po pinalaki ko sa pamilya. Yung pangangalakal. Diba? Yes, Kuya Edmar, ano pang gusto mong sabihin?
Tay, pasensya ka na kung isang beses na pagutusan kita. Pasensya na, Tay. Ayun lang po. Maraming salamat, Edmar. Mang Danilo, ano ho ang gusto niyong sabihin kay Edmar? Sana naman kung may plano ka, punta mo ako sa bahay, mag-usap tayong dalawa lang. Huwag mo susuluhin. Kasi kung pag sinulo mo, hindi natin alam kung ano yung sinasabi mo sa kabila. Kaya sa mo rekta, huwag ka magsalita sa ibang tao, ganun-ganon. Tayong dalawa mag-usap, para lalaki sa lalaki. Magkakaintindihan tayo. Maraming salamat, Kuya Danilo. At sa ating mga bisita, Enrico, Jean, and Edmar, salamat sa inyong pagdalo. Kuya Alex, ano naman ang masasabi mo sa pinag-usapan natin ngayon? Mama Carla, iibahin ko lang ngayon. Ngayon hindi ako magkukwento. Magtatanong ako sa mga nanonood. Sino ang mas tamad? Yung utos ng utos o yung ayaw sumunod sa utos? Pag-isipan natin yun, ha? Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Ako naman papagaanin ko ang buhay ni Mang Danilo bilang 30 years na siyang nangangalakal. Oo, bibigyan ko siya ngayon ng pambili niya ng pedicab. Oo. Baka sakaling pwedeng si Edmar magdadrive, tapos si Mang Danilo tagakuha ng basura. Bala kayo, magkaayos kayo, 'di ba? Kasi si Edmar malakas pa naman ang pangangatawan, marami pa siyang pwedeng gawin. Si Mang Danilo, bigyan natin siya ng konting pampagaan ng buhay sa tagal niyang nagtatrabaho, 'di ba? Ayos? Maraming Mama salamat. Carla, magbibigay din ako kay ano. Mukhang okay naman to si Edmar sa bigyan mo itsura. rin, oh. Edmar, bigay kita ng ano. Mamaya, pang inom nyo na maayos. 500. Sige, bibigyan ko tig Dapat 500. Tig 500 itong dalawa, ha? Akong bahala, tig 500. 1,000, no? O, tig 1,000. Okay, Parang sige. pera mo, ha? 500. Tig 1,000 itong dalawa. Okay. Ang bahala. Pahalagahan natin ang ating mga trabaho dahil hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na kumita ng maayos para mapakain sa ating mga pamilya. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face!